Hindi siya uuwi dahil i-represent siya ang kanyang presidente na hindi na po makakasama si Atty. Harry Roque bilang parte ng legal team. Mas maganda po siguro na unahin niya munang i-represent yung sarili niya, ipagtanggol ang sarili niya bago magtanggol ng ibang tao. May efforts po bang gagawin din ang gobyerno para mapauwi po si VP Sara dito sa Pilipinas? Tingin ko dapat po isipin po niya na kailangan din po siya ng Pilipinas bilang vice presidente. Siya po dapat ay nagtatrabaho hindi lang para sa kanyang ama. Sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya at kailangan din po niyang pagsilbihan ito. Mga makabayan block lawmakers na gagawa sila ng paraan para harangin po daw yung paghingi ni Atty. Roque ng asylum sa Netherlands. On the part po sa gobyerno, may balak din po ba ang gobyerno na harangin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng rekomendasyon sa gobyerno po ng Netherlands? Sa ngayon po, siguro nabalitaan niyo na po na hindi na po makakasama si Atty. Harry Roque bilang parte ng legal team ni dating Pangulong Duterte. Siguro po kung sinabi man niya na nandoon siya, hindi siya uuwi dahil i-represent siya ang kanyang presidente, mas maganda po siguro na unahin niya munang i-represent yung sarili niya, ipagtanggol ang sarili niya bago magtanggol ng ibang tao. Well, anyway, patungkol po sa kanyang asylum, kapag po siguro mayroon ng warrant of arrest at kung siguro pong may kaso na po talaga siyang kriminal na kakaharapin po sa korte, dyan lang po na magre-react ang palasyo. May efforts po bang gagawin din ang gobyerno para mapauwi po si VP Sara dito sa Pilipinas bilang may mga ganito nga pong complaints na kinakaharap siya and nasa Netherlands po siya ngayon? Tingin ko dapat po isipin po niya na kailangan din po siya ng Pilipinas bilang vice presidente. Siya po dapat ay nagtatrabaho hindi lang para sa kanyang ama, although na acceptable po at maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman, pero tandaan din po niya, sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya at kailangan din po niyang pagsilbihan ito. Okay? Ang hindi na nga po na pag-uusapan ngayon ay yung tungkol sa confidential funds. Buti nga po at lumabas nga rin po muli itong mga sinasabing mga fake na receipts. Dahil mukhang makakalimutan na ng mga tao kung nasaan na nga ba yung mga confidential funds na ipinagkatiwala mismo kay Vice President VP Sara. So walang diversionary tactic dito, diversionary issues na pag-uusapan. Bakit? Nangyayari lamang po eh. Ito po yung nangyayari. Day by day may nangyayaring news. So hindi po diversionary tactic ito.